Kamusta mga kasirin? DJ Sirin here at handa na naman kayong madala sa isang kwento ng lihim, pagnanasa at pagmamahal. Sa episode na ito, makikilala niyo si Miko, isang tao na puno ng pangarap, pagkatao, at mga relasyon na puno ng komplikasyon. Isang lihim na bumabalot sa kanyang puso at ang mga tao sa paligid niya ay hindi makakaalam, lalo na ang kanyang tita. Bawat pagpikit ng mata, bawat hakbang sa buhay, may mga sikreto na hindi kayang itago magpakailanman. Samahan niyo ako at ipapakita ko sa inyo ang kwento ng mga paghihirap, pagnanasa, at ang mga pagsubok na hinaharap nila. Laging tandaan, mga kasirin, ang mga lihim ay may presyo, at hindi lahat ng pagmamahal ay malinis. Kaya't umupo na, mag-relax, at magsimula tayo sa kwento ng ang lihim namin ni Tita. Dear DJ Sirin, sumusulat ako sa iyo ngayon dahil may lihim akong nais ipagtapat. Sa loob ng ilang araw, hindi ko na kayang itago ito. Hindi ko alam kung bakit, pero tuwing naririnig ko ang boses mo sa radio, parang may kusang tumutulak sa akin para ilabas ang nararamdaman ko. Kaya heto ako, umaasa na may makakaintindi sa nararamdaman ko. Nagsimula ang lahat ng isang Sabado ng gabi. Nasa paborito kong cafe ako, ang tahimik na lugar na pinupuntahan ko tuwing gusto kong mag-relax pagkatapos ng trabaho. Wala akong inaasahang pagbabago, pero mali pala ako. Pagpasok ko ng kafe, parang may kakaibang pakiramdam sa hangin. Ang init ng gabi, pero parang may nagbabadyang mangyari. Habang nakaupo ako at nagbabasa ng mga email, bigla ko narinig ang pangalan ko. Tita, napatingin ako at doon ko nakita siya, si Marco, ang best friend ng pinsan ko na matagal ko nang hindi nakita. Pagkakita ko sa kanya, agad siyang ngumiti. Yun ang ngiti na kahit bata pa ako, nakakaramdam na ako ng kilig. Nagkatinginan kami, at parang tumigil ang oras. Wala na akong pakialam sa mga nangyayari sa paligid ko. Hindi ko na kayang pigilan, may nararamdaman akong kakaiba. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya, habang nakangiti. Wala, nag-iisa lang, sagot ko, na tinatago ang pagkakaba ko sa loob. Nag-chuckle siya tapos lumapit siya at naupo sa tapat ko. Masaya akong makita ka ulit, sabi niya habang hindi pa rin nawawala ang ngiti sa labi niya. Nag-usap kami ng matagal, mga kwento tungkol sa buhay, sa mga nangyari sa nakaraan. Bawat tawa namin, parang may unti-unting nagbubukas na pinto sa pagitan namin. Pero nang magsimula kaming magkwento tungkol sa mas personal na bagay, doon ko naramdaman yung kakaibang koneksyon sa amin. Napansin ko na may mga sulyap siya sa akin at nararamdaman ko ang init ng mga tingin niya. Hindi ko na kaya magtago pa. Nang magtakda kami ng oras para maglakad pa uwi, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Hindi ko na alam kung anong nangyayari, pero gusto ko lang siyang makasama. Dahil sa gabing iyon, hindi ko na siya naisip bilang simpleng kaibigan ng pinsan ko. Marco na siya sa akin, may higit pa. At hindi ko kayang pigilan. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin, pero pagkatapos ng gabing iyon, hindi ko na siya matanggal sa isip ko. Iniisip ko na baka isang simpleng crush lang, pero deep inside, alam ko hindi lang iyon. Hindi ko maitatanggi may kakaibang nangyayari sa amin ni Marco. At hindi nga ako nagkamali. Pagkalipas ng ilang araw, nag-message siya sa akin. Tinawagan ako at tinanong kung gusto ko bang makipagkita muli. Hindi ko na tinanggihan. Gusto ko rin. Nagkita kami sa isang restaurant sa Baybay. Doon kami unang nagkita ni Marco at parang may espesyal na koneksyon kami sa lugar na yon. Pagdating ko, nakita ko siya agad. Nakatayo siya at ang nangiti niya ay parang bumaon sa puso ko. Parang walang nagbago, pero may kakaibang pakiramdam
sa hangin. "You look beautiful," sabi niya at agad akong namula. Ang mga simpleng salita niya, para bang napaka-espesyal ng dating sa akin. Nag-usap kami ng mas mahaba. Ibinahagi namin ang mga kwento tungkol sa buhay at trabaho. Pero habang tumatagal, ramdam ko na may tumataas na tensyon. Hindi lang kami nag-uusap para magkakilala, may ibang bagay sa bawat sulyap at bawat salita. Lumapit siya sa akin at hindi na ako nakapagpigil. "Do you ever wonder what it would be like?" Tanong niya. His voice was low and I felt my heart skip a beat. Hindi ko siya matitinag. "What do you mean?" Sagot ko, pero hindi ko rin kayang iwasan ang tumitibok na puso ko. "Do you ever wonder what would happen if we didn't stop this? If we let ourselves feel everything that's building between us?" Tumigil ako saglit at tumingin sa kanya. Ang mga mata niya ay hindi na gaya ng dati. May seryosong tinatago. Hindi ko na kayang magsinungaling sa sarili ko. Alam ko na there was something more. Hindi na kami nakapagpigil. Naglapat ang mga labi namin at ang init ng halik na iyon ay nagpatibok sa puso ko. Hindi ko na alam kung paano nagsimula basta't nandyan na kami. Wala nang atrasan. Nang matapos kami at magkatabi kaming nakahiga, ang mundo ay tila nagbago. Pareho kaming hingal at hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko. Hindi ko na alam kung anong ibig sabihin ng lahat ng ito, pero isa lang ang alam ko. I wanted him. Hindi ko na kayang kontrolin ang sarili ko. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi ko na siya kayang kalimutan. Hindi ko na kayang magtago pa. Si Marco at ako, nagkakaroon kami ng something na hindi ko kayang ipaliwanag. Isang gabi, nag-text siya. Late na yun, mga madaling araw na. Parang may urgency sa tono niya. "Lina, I need to see you." "I can't wait any longer," sabi niya. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Hindi ko alam kung bakit ako pumayag. Pero nagmadali akong mag-ayos at pumunta sa apartment niya. Pagdating ko, siya na mismo ang nagbukas ng pinto. Makikita sa mukha niya ang pagkaabalang naghihintay sa akin. Wala siyang gaanong suot at ang buhok niya ay magulo, parang hindi pa natutulog. "I've missed you," sabi niya nang binuksan ang pinto. Bago ko pa man mag-isip, hinila niya ako papasok. Hindi na kami nag-usap, ni hindi kami nagpasabi ng anumang salita. Halos sabay na kami naghalikan. Hindi ko na kayang pigilin ang init na nararamdaman ko. Gusto ko siyang yakapin at hindi napakawalan. Pagpasok namin sa kwarto, wala nang mga salita. Ang init ng gabing iyon ay ang init din ng aming katawan. Walang lugar para magdahan-dahan. Walang ibang iniisip kundi ang aming nararamdaman. Habang magkasama kami, natutunan kong hindi ko na kayang itago. Hindi ko na kayang itulak siya palayo. Sa bawat halik, sa bawat titig, alam ko na may mas malalim na nangyayari. Matapos ang lahat, nakahiga kaming magkatabi. Ang katahimikan sa paligid ay tila nagpapalakas ng puso ko. "I don't regret this," sabi ni Marco habang niyayakap ako. "Do you?" Hindi ako agad sumagot. Hindi ko alam kung paano magdesisyon, pero isang bagay, ang sigurado, hindi ko siya kayang iwan. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa aking buhay ngayon, DJ Serene. Ang lahat ng ito ay nagiging mas komplikado, at kahit alam ko na ang bawat minuto ng pag-iwas sa mga mata ng iba ay may kasamang sakit, hindi ko kayang magpigil. Simula ng gabing iyon sa apartment ni Marco, hindi na naging pareho ang lahat. Nandyan, siya palagi, sa aking mga panaginip, sa mga araw na hindi kami magkasama. Hindi ko kayang itago ang nararamdaman ko at parang hindi ko na kayang magtago sa mga mata ng mga tao. Puno ng takot at saya ang bawat tagpo namin. Takot na baka may makaalam. Takot na baka mawalan ako ng kontrol sa aking puso.
Pero bawat sandali na magkasama kami, ang saya na dulot niya ay hindi ko kayang ipaliwanag. Si Marco, na ngayon ay hindi ko na kayang gawing isang simpleng kaibigan lamang, ay tila naging bahagi ng buhay ko. Dahil sa kakulangan ng oras at pagkakataon na magkasama, madalas kami magkausap sa telepono o mag-text sa gabi. Sa bawat salitang ipinapadala niya sa akin, ramdam ko ang init ng kanyang mga nararamdaman. Ang bawat tawag ay may kasamang kalakip na pagka-miss, pagkapuno ng pagnanasa. Alam ko na may ganoong epekto sa kanya at hindi ko rin kayang tanggihan. Isang linggo, nagplano kaming magtagpo sa isang lugar na walang makakaalam. Isang lugar na tahimik, malayo sa mata ng lahat, kung saan magagawa naming magkasama ng walang takot. Nagkita kami sa isang private resort sa probinsya, isang lugar na pinili ni Marco. Baka dito hindi tayo mahulog, sabi niya. Hindi ko siya pinansin, ngunit alam ko na may ibig siyang sabihin. Puno ng mga magagandang tanawin, malinaw na tubig at mga puno, hindi ko inisip na isang lugar na puno ng ganoong klaseng kaligayahan at pagnanasa. Doon, sa mga sandaling iyon, naramdaman ko na hindi ko kayang lumayo sa kanya. Wala nang ibang mahalaga kundi kami. Naglakad kami sa dalampasigan at nag-usap ng mga bagay na hindi namin kayang sabihin sa iba. Kung may mga bagay man kaming iniwasan, ito lang ang tunay na sandali ng pagmamahalan namin, puno ng kasiyahan at pagnanasa. Habang naglalakad kami, hindi ko mapigilan na mapatingin sa kanya. Ang bawat galak sa mga mata niya ay tila nagsasabing, hindi na kami makakapigil pa. Palapit kami ng palapit, at sa isang sandali, nagtagpo ang aming mga labi. Walang salita. Ang mga labi namin lang ang nagsabi ng lahat. Naglaho ang lahat ng takot. Ang lahat ng lihim na sinusubukan naming itago. Sa mga sandaling iyon, sa ilalim ng mga bituin, niyakap ko siya ng mahigpit. Wala nang iba pang nararamdaman, kundi siya at ako, at ang walang hangganang kasiyahan na dulot ng kanyang mga kamay na dahan-dahang humahaplos sa aking katawan. Lina, narinig ko siya, halos pabulong, I don't want this to end. I don't want to go back to pretending. Ang mga salita niyang iyon ay parang buhawi na humagupit sa akin. Hindi ko kayang magtakip ng mga saloobin ko. Hindi ko rin kayang mag-isa. Sagot ko sa kanya. Pero takot akong mawala ito. Takot akong malaman ng iba. Tumango siya at huminga ng malalim bago muling yumakap sa akin. I'll do whatever it takes to make sure this stays just between us, sabi niya, habang hawak ang aking mukha. Pagkatapos ng gabing iyon, alam kong hindi na kami muling magiging pareho. Ang lihim namin ay lalalim pa, ngunit ramdam ko na ang hindi maiiwasang tukso na dumating sa amin. Hindi ko na alam kung anong nangyayari sa buhay ko ngayon. Lately, hindi ko na kayang magpanggap na lahat ay normal. Si Marco, ang pinakasimpleng tao sa aking buhay, ay naging dahilan kung bakit ang lahat ng bagay ay naging komplikado. Ang mga lihim namin ay naging mabigat na pasanin, isang bigat na hindi ko na kayang itago pa. Bawat araw na dumaan, pakiramdam ko'y may nakatago kaming apoy na hindi ko kayang patayin. Wala kaming pagkakataong magpakita sa iba, hindi ko kayang makita siya ng iba ng mas malapitan. Hindi ko kayang ipakita sa mga kaibigan ko na kami pala ang hindi nila alam. Ilang linggo na ang lumipas simula ng huling pagpunta namin sa resort. Ang bawat linggong lumilipas ay puno ng kilig at takot. Takot na baka may makakita sa amin, takot na baka may makaalam ng lihim na ipinagkatiwala namin sa isa't isa. Minsan, sa mga simpleng pagkikita namin, nakakaramdam kami ng pagod.
Hindi ang pisikal na pagod, kundi ang emosyonal. Sa bawat pagkikita namin sa madilim na sulok ng mga kalsada, sa bawat lihim na tawag, ramdam namin ang bigat ng aming pinapasan. Isang araw, nagtakda ulit kami ng isang tagpo, hindi sa isang resort o tahimik na lugar, kundi sa isang hotel na malapit sa aming mga trabaho. Sa simula, akala ko simpleng usapan lang, ngunit hindi ko inasahan na ang gabing iyon ay magiging puno ng pasya. Magkaharap kami sa isang maliit na restaurant ng hotel. Pareho kaming tahimik, ngunit puno ng mga di sinasadyang sulyap. Nasa likod ng mga mata namin ay may karga kaming mga saloobin na hindi namin kayang ilabas. Lina, nagsimula si Marco habang hinahaplos ang kanyang baso. Alam ko na mahirap ang sitwasyon natin. Gusto kong magpatuloy tayo pero hindi ko na siya pinatapos. I know, sagot ko, I feel the same. Pero baka dumating yung panahon na hindi na natin kayang itago. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng init sa puso ko pero alam ko na may katotohanan ito. Baka dumating ang araw na hindi namin kayang magtago pa. Isang tahimik na sandali. Hindi na namin kailangang magsalita. Ang mga mata namin ay nagsalaysay ng lahat. Lahat ng takot, lahat ng pagnanasa, at lahat ng kaba. Nang magtama ang aming mga mata, hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Lahat ng takot, lahat ng lihim na binibitawan namin, naglaho sa isang iglap. Lina? Sagot niya, I just want you. And I don't want to hide anymore. Walang ibang salita, walang ibang galak na mas matamis. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at iniabot ang kanyang kamay sa akin. At sa gabing iyon, natutunan ko kung paano maging maligaya sa kabila ng lahat ng lihim. Ang simpleng paghawak niya sa kamay ko ay nagbigay liwanag sa madilim na mundo namin. Pumunta kami sa kwarto ng hotel. At habang magkasama kami sa ilalim ng malamlam na ilaw, ang lahat ng pagod ay nawala. Ang mga saloobin ko ay naging magaan. Wala nang iba pang alalahanin kundi ang nararamdaman ko para kay Marco. Hindi ko alam kung anong darating, pero sa mga sandaling iyon, natutunan ko na minsan, hindi mo kailangan ng maraming tanong. Ang mga simpleng galak na kasama siya ay sapat na. Lina, I want this. I want you. Sinabi ni Marco habang nagsisimula kaming maghalikan. At sa mga sandaling iyon, wala akong pakialam sa mundo. Hindi ko kayang mawalan siya. Huwag na sana tayong magtanong. Kung ano man ito, sana magtulungan tayo para sa mga susunod na hakbang. Kasi kahit anong mangyari, gusto ko lang siya. Gusto ko lang maging masaya. Hindi ko na alam kung paano ko sisimula ng sulat na ito. Pero heto ako, nagsusulat pa rin dahil kailangan kong ilabas lahat ng nararamdaman ko. Kung may isang bagay na natutunan ko sa mga nakaraang linggo, ito ay ang hirap at saya ng magtago ng isang lihim na hindi ko kayang isuko. Si Marco ang lalaking una kong tinuring na best friend ng pinsan ko, ay ngayon ay ang nagpatibay sa puso ko. Hindi ko na kayang magpanggap na hindi siya parte ng buhay ko. Hindi ko na kayang magtago ng mga nararamdaman ko. At mas lalong hindi ko kayang kalimutan ang mga gabi na magkasama kami, kung saan ang bawat halik, bawat sulyap at bawat haplos ay nagiging pagnanasa na hindi ko kayang iwasan. Pero DJ Serene, habang ang pagmamahalan namin ay lumalalim, tila bawat hakbang ay puno ng takot. Takot na baka may makaalam. Takot na baka masira ang lahat ng magkasama kami. Takot na baka mawalan ako ng lahat. Ng pamilya, ng mga kaibigan, at higit sa lahat, ang pagkakilala ko sa sarili ko. Isang araw, hindi ko inaasahan na dumating ang pagkakataong magbago ang lahat. Nagkita kami sa isang public place, isang cafe, na malapit sa isang mall. Tahimik kaming nag-uusap,
pero ang bawat sulyap ng mga mata namin ay puno ng lihim. Alam namin na walang ibang makakaalam sa aming relasyon. Habang kami ay nagkwekwento ng mga bagay tungkol sa buhay, hindi ko maiwasang magtanong. Marco, paano kung may makaalam? Ano ang mangyayari sa atin? Tumango siya at ngumiti, pero ang mga mata niya ay puno ng kabuntot na kalungkutan. I don't know, but all I know is I want to be with you. And I want to make this work, even if we have to keep it a secret for now. Nagkatinginan kami, at alam ko na pareho kami ng nararamdaman. Wala nang ibang makakapigil pa. Hindi ko kayang magpatuloy ng ganito, na palaging takot sa mga susunod na hakbang. Minsan, naiisip ko kung ang lahat ng ito ay isang pagkakamali. Pero hindi ko kayang itulak si Marco palayo. Hindi ko kayang pabayaan siya. Isang linggo pagkatapos, noon nagkaroon kami ng pagkakataong magtagpo muli. Hindi sa kafe, kundi sa isang lugar na alam naming tanging kami lang ang makakaalam. Dinala ako ni Marco sa isang private villa sa tabi ng bundok. Isang lugar na walang makakakita sa amin. At sa gabing iyon, muling nagtagpo ang aming mga labi. Nasa loob kami ng villa, tahimik ang gabi. Wala kaming pakialam sa mundo sa labas. Si Marco ay may mga galak sa kanyang mga mata, at ako naman, hindi ko kayang itago ang pagmamahal ko sa kanya. Tumabi siya sa akin at nagsimula kaming mag-usap ng mas seryoso. Lina, I don't want us to be afraid anymore, sabi niya, habang niyayakap ako ng mahigpit. I don't want to keep hiding, pero I understand if you still feel scared. Hindi ko kayang mag-push sa'yo. Ipinatong ko ang aking kamay sa kanyang pisngi at ngumiti. Marco, takot ako. Takot akong mawalan ng lahat. Pero sa bawat sandali na magkasama tayo, ang mga takot na yon ay nawawala. Hindi ko na kayang pigilan pa. Bawat salita, bawat galak na nararamdaman ko, ay hindi ko na kayang itago. Sa gabi ng ating pagkikita, natutunan ko na minsan, ang pag-ibig ay hindi nakasalalay sa mga bagay na makakamtan. Ito ay nakasalalay sa kung paano natin itinataguyod ang mga bagay na nagbibigay ng kaligayahan sa atin. Habang magkatabi kami sa kama, naramdaman ko ang init ng bawat halik at bawat titig. Ang takot ay unti-unting nawawala, at sa bawat sandali na magkasama kami, alam ko na hindi na ito maaaring magtapos. Hindi ko kayang mabuhay nang wala siya. Hindi ko kayang lumayo sa kanya. At sa gabing iyon, nagpasya kaming hindi na magtago pa. Kung darating ang oras na makaalam ang iba, haharapin namin ito. Hindi na namin kayang magpatuloy sa ganitong buhay na palaging takot sa mga susunod na araw. DJ Serene. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin, pero hindi ko na kayang magtago pa. Hindi ko kayang isugal ang lahat ng ito. Ang pagmamahal ko kay Marco, ang takot na baka mawalan kami ng lahat. Puno na ako ng kaba, pero mas malakas na. Ang nararamdaman ko na kahit anong mangyari, kailangan ko siyang piliin. Hindi ko na kayang mag-isa sa lahat ng ito. Kung wala siya, wala akong makakapitan. Pero habang ang relasyon namin ay lalalim, ang mga bagay ay nagsisimula ng maging mahirap. At mukhang hindi ko na kayang itago ang lahat. Minsan, ang pinakamalaking takot ay hindi ang mga mata ng mga tao, kundi ang sarili mong takot na mawalan ng kontrol. Ang takot na ang lahat ng kasiyahan na nararamdaman mo ay mawawala sa isang iglap. Dumating ang araw na hindi ko inaasahan. Ang araw na halos mawala lahat ng mga lihim namin. Habang ako ay naglalakad pa uwi mula sa isang busy na araw sa trabaho, isang tawag mula kay Marco ang aking natanggap. Lina, may narinig ako, sabi niya. Ang boses niya puno ng kaba. I think someone's on to us. Nagulat ako.
Anong ibig mong sabihin? Sino ang nakakaalam? Hindi ko pa alam, pero may narinig akong usapan sa office na parang may nakapansin sa atin. Sagot niya, puno ng alalahanin. Dahil sa takot, nagmamadali akong umuwi at magtago. Lahat ng aking mga galaw ay naging mas maingat. Tinutok ko ang lahat ng oras ko sa pagiging tahimik, ngunit alam kong hindi ko kayang itago ito ng matagal pa. Ang bawat minuto na dumaan ay puno ng tanong. Sino ang nakakaalam? Bakit ganito ang nararamdaman ko? Ang takot, ang hirap, at ang kasayahan na dumarating sa mga oras ng pagsasama namin. Ang mga linggo ay mabilis na lumipas, at hindi ko na kayang magpatuloy ng ganito. Isang gabi, nagdesisyon ako na makipagkita kay Marco. Hindi ko na kayang mag-isa. I needed him more than anything else. Nagkita kami sa isang quiet cafe, hindi sa usual na lugar namin. Hindi namin alam kung ano ang hinaharap namin, pero pareho kaming nahulog sa mga mata ng isa't isa. Hindi ko na kayang magtakip ng mga saloobin. Kailangan ko siyang kausapin tungkol sa nangyayari. Marco, nagsimula ako. Ano na ang mangyayari sa atin? Ano kung may makaalam? Hindi na ba natin kayang itago? Tumingin siya sa akin at huminga ng malalim. Lina, I don't want to live in fear anymore. Kung ano man ang mangyari, at least we tried. But I don't want to lose you. Ramdam ko ang kaba sa mga mata niya, pati na ang mga kamay niyang nanginginig. Sa mga sandaling iyon, alam ko na pareho kami ng nararamdaman, takot at pagmamahal. Hindi kami makakapagpatuloy na magtago pa. Nagpatuloy ang aming pag-uusap, at ang bawat sandali ay mas naging tapat. I love you, Marco, sabi ko. But I need to know that this isn't just a game, na may kinabukasan tayo. Hindi siya sumagot agad, ngunit ang mga mata niyang puno ng pagmamahal ay nagsabi ng lahat. Lina, I want you in my life, and I'll do anything to make this work. Tahimik kaming nagtagpo at nagyakap. Sa mga sandaling iyon, natutunan ko na ang buhay ay puno ng mga desisyon. At ang pagmamahal ay hindi laging makakamtan ng madali. Minsan, kailangan mong magtaya, kailangan mong magsakripisyo. Hindi na kita bibitawan saad ko, ang mga salitang iyon ay puno ng kahulugan. Kung magmamahal ako, hindi ko kayang itago ito. Hindi ko kayang magpatuloy sa ganitong buhay. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng lahat ng lihim na kami lang ang nakakaalam. Ngunit alam ko na kailangan namin ng lakas ng loob upang harapin ang mga susunod na hakbang. Sa mga araw na lumipas, ramdam ko na ang lahat ng ginagawa ko ay parang isang malaking pagsubok. Ang buhay ko ay puno ng tanong at takot, at ang mga gabing walang kasiguraduhan ay nagiging araw ng kalungkutan. Alam ko na may mga pagkakataong ang mga lihim ay dapat itago, ngunit may mga pagkakataong hindi mo na kayang magtago pa. Marco at ako ay nahulog sa isang mundo na puno ng takot. Takot na baka may makaalam, takot na baka magtulungan ang mga pagkakataon na magtago kami. Ngunit, sa huli natutunan ko na may mga bagay na hindi mo kayang takasan. Dumating ang araw na hindi ko inasahan. Ang araw na ang lahat ng lihim namin ay hindi na kayang itago. Si Marco at ako ay nag-uusap. Ang mga mata namin ay puno ng kabuntot na kalungkutan at hindi kayang ilabas ng mga saloobin. Nasa harap kami ng isang malaking desisyon. Kailangan naming pumili kung magtutuloy kami sa ganitong kalagayan o tatanggapin ang mga kahihinatnan. Minsan, naiisip ko kung tama ba ang ginagawa ko. Kung tama ba na itaguyod ang isang bagay na puno ng lihim, na puno ng takot, na ang lahat ay maglalaho sa isang iglap. Si Marco, na siyang pinakamahalaga sa buhay ko, ay isang tao na hindi ko kayang iwan, hindi ko kayang magpatuloy nang wala siya.
Pero habang ang lahat ay tumatagal, ang mga alalahanin ko ay lumalalim at nagiging mas malupit ang mga hamon ng buhay na binabalik sa amin. Isang araw nagkaroon kami ng pagkakataon na magtagpo muli. Sa isang pribadong lugar, ang hotel na matagal, na naming ginagamit, nandoon kami para mag-usap. Hindi na namin kayang magtago pa at kailangan naming magdesisyon. Si Marco ay tahimik habang nag-aantay ng aking mga saloobin. Lina, nagsimula siya, alam mo naman kung gaano kita kamahal. Pero ayaw kong patagilid tayo sa mga lihim na ito. Hindi ko kayang magpatuloy na nagtatago, kahit na masakit ang lahat. Hindi ko kayang sumagot agad. Alam ko na pareho kami ng nararamdaman. Ngunit hindi ko alam kung anong darating. Ang lahat ng iyon ay nagiging mabigat. Alam kong hindi na namin kayang magpatuloy ng ganito. Ngunit paano kung ang mga hakbang namin ay magdulot ng mas malaking panganib? Marco, takot akong mawalan ng lahat. Takot akong mawalan ka. Sagot ko. Habang pinapawi ang mga luha sa aking mata. Hindi ko kayang magpatuloy ng walang ikaw. Si Marco ay tumango at niyakap ako. Lina, kung hindi ko kayang magtago pa, hindi ko kayang itago ang pagmamahal ko sa'yo. Hindi ko kayang mabuhay nang hindi ka kasama. At sa mga sandaling iyon, natutunan ko na sa lahat ng takot at alalahanin, ang pagmamahal ay higit pa sa mga lihim. Kailangan naming magdesisyon, o magpatuloy kami at harapin ang mundo ng magkasama, o maghihiwalay kami at maghanap ng ibang landas. Sumang-ayon kami na kahit ano pa ang mangyari, ang pagmamahal namin ay hindi matitinag. Kahit anong mangyari, sabi ko, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Isang linggo pagkatapos noon, nagpasya kaming maging bukas sa lahat ng tao. Ang mga lihim ay naging sanhi ng lahat ng takot, ngunit sa pagkakataong iyon, natutunan naming tanggapin ang lahat ng maaaring mangyari. Ang pinakamalaking pagsubok ay hindi sa mga lihim na tinatago namin, kundi sa pagharap ng mga nakatagong takot at desisyon na tatanggapin namin ang lahat ng kahihinatnan at kung ano man yon, gagawin namin ito ng magkasama. Hindi ko alam kung anong darating, pero natutunan ko sa gabing iyon na hindi ko kayang mawala siya. Hindi ko kayang magpatuloy na takot sa mga bagay na hindi ko kayang kontrolin. At sa gabing iyon, nagpasya kami na patuloy na magpatuloy sa laban na ito. Ang laban na puno ng takot, ngunit puno rin ng pagmamahal. Hindi ko na alam kung anong nararamdaman ko ngayon. Pero sigurado ako na ang lahat ng nangyari ay nagbukas sa akin ng mas malalim na pangunawa tungkol sa pag-ibig, tungkol sa sarili ko, at tungkol sa mga desisyon na hinaharap namin ni Marco. Kung may natutunan ako sa lahat ng mga lihim, ito ay ang hindi takasan ang mga bagay na nagpapasaya sa atin. Simula nang magdesisyon kami ni Marco na maging tapat, maraming bagay ang nagbago. Ang mga tanong na palaging sumasakit sa aming mga puso ay natapos. Ang takot na magkahiwalay kami. Ang takot na mawalan ng lahat ng aming pinaghirapan. Hindi naging madali. Pero natutunan ko na may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa takot na ipinaglalaban namin. Ang pagmamahal namin sa isa't isa ay higit pa sa mga pagsubok na dulot ng aming mga lihim. Isang linggo pagkatapos naming maging bukas, nagkaroon kami ng unang pagkakataon na magpakita sa publiko. Hindi kami naglakad sa harap ng tao na parang mga hari at reyna, pero nagdesisyon kaming hindi na magtago pa. Tumanggap kami sa mga magulang ko, sa mga kaibigan namin, at sa iba pang mga tao na nagmamahal sa amin. Si Marco, sa kabila ng lahat, ng takot at pangarap na binangga namin ay ang naging lakas ko. Hindi ko kayang magpatuloy nang wala siya, at ang desisyon naming ipaglaban ang aming pagmamahal ay nagbigay sa akin ng lakas na hindi ko akalain na mayroon ako. Nagkaroon kami ng mga seryosong pag-uusap, hindi na tungkol sa takot o lihim, kundi
tungkol sa aming hinaharap. Nagplano kami kung paano magpatuloy sa buhay ng magkasama. Nagdesisyon kami na hindi na kami magtago at anuman ang mangyari, magiging magkasama kami. Pumili kami ng landas na puno ng posibilidad. Ang magkasama kami sa mga pagsubok at tagumpay, sa mga pagkatalo at pagbangon. Pati ang pamilya ko at ang mga tao sa paligid namin ay natutunan na tanggapin ang aming relasyon. Hindi naging madali. Pero sa bawat hakbang na ginawa namin, nakita nila na ang pagmamahal namin ay hindi isang laro o isang lihim na dapat itago. Pinili namin ito at pinili naming maging tapat sa isa't isa. Naramdaman ko ang pagbabagong iyon at hindi na namin kailangan pang itago ang pagmamahal na nagsimula sa isang lihim na kwento. Ngayon, masaya ako. Masaya kami ni Marco. Alam ko na may mga bagay na hindi maiiwasan, ang mga pagsubok, ang mga pangarap, at ang mga hamon sa buhay. Pero sa ngayon, alam ko na ang pagmamahal namin ay maghahatid sa amin sa isang hinaharap na puno ng mga posibilidad, mga pagkakataon, at pagmamahal na hindi na matitinag. Ang mga lihim na dati ay nagbigay sa amin ng takot ay ngayon nagsisilbing alon na tinatahak namin patungo sa isang bagong simula. Pinili namin ang isa't isa at hindi kami matatakot pa sa hinaharap. DJ Serene, salamat sa iyo at sa ating mga tagapakinig at isa ako sa mga napiling magbahagi ng karanasan. Hanggang sa muli.